Sino nga ba ang may ayaw nito? Tulad sa mga panood, TV shows at mga comics, ang isang taong may supernatural abilities o kapangyarihan ay tunay ngang kahanga-hanga. Tulad ni Superman na ayon sa mga depiction sa kanya ay limitless ang lakas, na ultimong eroplano ay kaya niyang pigilan, o hindi kaya ay ang pambihirang bilis ni Flash na higit pa sa bilis ng speed of light. Wow! At syempre, ang hindi tinatablan ng sugat na si Deadpool na kayang mag-regenerate. Ilan lang yan sa pwedeng maging kapangyarihan ng isang tao. Ngunit, gaya rin sa palabas na Spider-Man, ang sabi nga ni Uncle Ben kay Peter, "Huwag kang pumatol sa may jowa na." Ay hindi, mali pala. With great power comes great responsibility. Ang kanilang mga abilidad na ito ay kailangang gamitin upang tulungan ang mundo at puksain ang mga masasamang loob. Kung gayon, kung ang isang normal na tao ay magkakaroon at may tsansang piliin ang kanyang superpowers, ano ang pwedeng maging dulot nito sa mundo? Magiging mas magaan ba ang ating pamumuhay dahil sa mga supernatural ability na ito? O mas lalo lang tayong magiging sakim sa ating kapwa? Naka-record na? Ayun no? Mga tao may superpowers. Ano yun? Para siyang Avengers. Ano rin kaya ang Pilipinas? Ano rin kaya ang mundo? If ever man may superpowers nga ang mga tao. Sa tingin ko, meron pa ding korupsyon sa Pilipinas. Yun. If ever man, okay sige, yan. Pwede mong piliin yung superpowers mo. Sa akin, ano nga ba? Ano yung mga superpowers na somewhat kakaiba? Yun bang hindi pa siya masyadong nadidiscover? Yung hindi siya ganun ka-popular. Tulad niyan, yung malakas na katawan, meron na yan eh. Ano pa nga ba yung mga superpowers na somewhat hindi pa siya ganun ka-popular? Kasi basically, yun yung itatawag nila sa'yo. Right? Si Spider-Man, tinawag siyang Spider-Man kasi nga magaling siyang lumangoy. Hindi, mali. Kasi nga may sapot siya. Si Iron Man, kaya siya tinawag na Iron Man kasi nga dahil sa suit niya. So ngayon, sa akin, ano pa nga, parang lahat naman meron na no? Oo. O hindi kaya sa akin, yun bang hindi ako tinatablan ng gutom? Yan! So, kung si Deadpool, hindi siya tinatablan ng mga sugat, somewhat na kaya niyang mag-regenerate, ay nako, sa akin, ako naman tong si hindi nagugutom man. Oo. Ang sagwa namang pakinggan nun, si Not Hungry Man, yun yung super, parang ako lang yun ako lang yung makikinabang sa superpower na yun. Ayaw ko siyang i-share sa iba, ganun ba yun? Napaka-useless naman nun, ay nako. Mag-iisip ako ng mas maganda. Wag yun, papalitan natin. Imagine, hindi mo na kailangan pa ng posporo dahil may kapangyarihan kang makapagsimula ng apoy. Hindi mo na kailangan pang mag-book ng flight papuntang ibang bansa dahil sa kaya mo nang mag-teleport papunta doon at kaya mo ding gawing sinlamig ng Canada ang Pilipinas dahil sa kakayahan mong makagawa ng snow gaya ni Elsa. Tulad ng kapangyarihang makalipad, sino nga ba ang hindi gusto nito? Lalo na kung nagtitipid ka sa pamasahe, na-stuck ka sa traffic, o hindi kaya ay malilate ka na sa trabaho. Hay nako, pwede ka nalang lumipad at voila, maya-maya ay nasa iyong destinasyon ka na. Paniguradong ang mga pampasaherong bus, jeep, at mga tricycle ay magiging laos o outdated na dahil sa hindi na ito kakailanganin pa ng mga tao. At syempre, kahit na rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may mga taong gagamitin ang kanilang abilidad
upang makatulong sa iba. Ngunit, meron din ang gagamitin ito sa masamang paraan. Tulad ng mga napapanood nating kalaban ng mga hero na kung tawagin ay mga villain. Ang mundo ay tiyak na magiging isang battlefield. May mga taong inosente ang madadamay dahil dito kahit na rin ang mga pulis ay mahihirapang arestuhin ang mga taong may abilidad na maging invisible o kayang maging sinliit ni Ant-Man. Sa bagay nga naman napaka-unfair, no? Isa kang kriminal tapos kaya mong maging invisible. So pwedeng nasa isang bangko ka tapos kapag dumating na yung mga pulis, clinic mo na yung invisibility mo tapos maglalakad ka na lang palabas. Oo, napaka-unfair naman nun. Imagine, nag-training ka as a police, in-improve mo yung pag-shoot ng baril, tapos naging isa kang ganap na pulis. However, hindi mo rin mahanap-hanap etong mga magnanakaw na to kasi nga may invisibility powers sila. So, no match. Ang maganda, yun bang parang kay Luffy, yung kakayahan niyang humaba yung kamay tsaka paa, ay nako. Yan yung gusto ko. Okay, papalitan ko na yung naging pick ko kanina, si Not Hungry Man. Sa totoong buhay, ang mga taong may abilidad na gawin ang mga pambihirang bagay ay ganap na kakaiba at talagang kamangha-mangha. Tulad ni Leonardo da Vinci na kung saan ay isa siyang magaling na pintor, scientist, inventor, anatomist at engineer. At magpahanggang ngayon ay maituturing pa din siya sa isa sa mga greatest mind in history. Sa dami ba naman ng kaya niyang gawin? Ay nako, sana all. Pagdating sa sports, may mga atleta na tila ba machine ang kanilang katawan na kahit ilang dekada na sila sa eksena ay wala pa rin silang kakupas-kupas. Ang kanilang abilidad na makipag-compete to the highest level ay napaka-extraordinary. Tulad sa boxing, si Mike Tyson o Iron Mike ay isang pambihirang boksingero na sa dami ba naman ng knockout niya sa ring, mapapaisip ka kung totoong tao nga ba siya o malayong kamag-anak ni Hulk. Tulad na rin ni Lebron na lahat ng mga kasabayan niya ay nakapagretiro na. Ngunit siya ay nagdo-dominate pa rin sa NBA kasama ang kanyang anak na si Bronny. At sa ating bansa, ang ating mga kababayang badyaw ay naging trending at usap-usapan dahil sa kanilang kakayahang makapaglakad sa ilalim ng karagatan. Wow! Mala descendants nga ni Aquaman kung tutuusin. Sila ay may kakayahang umabot ng 13 minutes na hindi humihinga na walang suot na oxygen tank o diving gear. Ang kanilang extraordinary na kakayahang magpigil ng hininga habang naglalakad at namimingwit ng isda sa karagatan ay tunay na nakakamangha. Totoo ba yun? 13 minutes na hindi humihinga? Like what? Una sa lahat, hindi ako marunong lumangoy. Pangalawa, siguro 5 seconds pa nga lang hirap ka nang makahinga. 'Di ba? Imagine yung 13 minutes, hindi ko kakayanin to, men. Eto yung sinasabi nilang IRL, in real life, superhero. Kasi nga, hindi yan kayang gawin ng mga average na tao. Lalo na ako, ay nako. Malamang sa malamang yung isang minuto, kahit pa siguro 30 seconds, lulutang na ako sa tubig. Pero napapaisip pa din ako, ano nga ba yung pinaka somewhat kakaibang superpower? If ever yan, andyan na yung chance mong magkaroon ka ng isang ability, supernatural ability. Ano na yung hihilingin mo? Ano yung pipiliin mo? Yung unang napili ko, napaka walang kwenta naman. Yun bang kaya mong, kahit na sino man yung lapitan mong girl, kaya mong mapasagot? Ay nako, si Loverboy Man.
Parang hindi bagay, oo. Sa iba na lang yun, hindi ba bagay sa akin? Oo, parang dahil sa mga pambihirang abilidad ng tao kung susumahin, kahit na wala pa tayong mga kapangyarihan, ang ating kakayahan at talento sa mga iba't ibang sports at industriya ay masasabing sapat na. Gaya na lang ni Usain Bolt na tinaguri ang fastest man alive na may bilis na 44.72 kilometers per hour. Sheesh! Para nga namang makina ang kanyang mga paa dahil sa bilis niya sa pagtakbo. Sa mga popular na movies patungkol sa mga superheroes, sila ay nagsasakripisyo para sa mas magandang future at kaligtasan ng marami. May tsansa ding pwede silang mamatay dahil sa pakikipaglaban. Kahit na rin pagdating sa mga animated movies at TV shows, hindi madali ang kailangang pagdaanan ng isang bida dahil sa palagi itong nakakasagupa ng kasamaan at pagsubok. Ikaw, kung bibigyan ka ng tsansang magkaroon ng isang superpower, ano ito at bakit? Magiging isa ka ba sa mga hero o gagamitin mo ito sa mga bagay na makakasama o makakasira sa ating mundo tulad ng mga villain? Sa akin, hindi ko alam yung unang naisip kong superpower, napakawalang kwenta naman eh. Yung kay Elastic Man, parang kay Luffy, maganda rin siya kasi nga pwedeng nandito ka sa kwarto tapos gusto mong kumuha ng inumin, ng kape, sa kitchen, pwede mo nalang pahabain yung kamay mo. Sa basketball, yun yung maganda siyang advantage. Lalo na kay Wembanyama, ay nako, ang laking tao niya, higante, alien. Ang ating abilidad na harapin ang mga pagsubok sa buhay at hanapin ang solusyon dito ang magpapatunay na hindi natin kailangan ng isang superpower para lang maabot ang tagumpay sa mundo. Kahit na sino ka man, mapastudyante, manggagawa, simpleng mamamayan, basta't bumabangon ka araw-araw upang magpatuloy sa mundong ito, isa kang hero sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Yes sir, napakagandang ending naman nun, somewhat na naging drama siya bigla, but totoo, right? Hindi naman natin kailangan ng extraordinary na superpower para lang makapagpatuloy sa buhay. Yung skills natin, education natin, yun na yun yung superpower natin. Ngayon, as a human, di ba, napakatalino natin. May mga abilidad tayo na hindi masyadong nakikita kasi nga siguro iba yung pinag-focusan natin. Pero lahat ng tao may talent, may gift, kailangan mo lang siya siguro hanapin kung ano nga ba yun. Pwedeng pagdating sa sports, yan talaga yung gift mo, yung talent mo. Pwedeng sa pagkanta, pwedeng when it comes to business, when it comes to pagiging actor, actress, kailangan mo lang siyang mahanap. So ngayon, wala na, hindi ko na alam eh. Ano nga ba yung magandang superpower? Ay naku, kahit ano na lang sa akin. Napakapalpak naman nung mga naisip kong superpowers eh. Parang baliwala lang din. Meron ng Elastic Man. Yung pangatlo, yung last, yung Loverboy Man. Parang okay yun ah. Kaso yun nga eh, hindi siya angkop sa mukha ko. Parang, hindi siya believable. Kumbaga, ibigay na lang natin yung superpower na yun sa mas better. Hindi yung kagaya neto. See?